Sa himpapawid, malayang lumilipad ang maraming klase ng ibon. Grupo silang lumabas para ligtas. Dahil anumang oras, ang mga predator tulad ng mga uwak pwedeng umatake. Ganito ang nangyari sa isang lawin. Ngayon, hindi na siya makalipad. Bali ang pakpak at nanghihina. Sa pagbisita ko sa rescue center sa Sarangani, iba't ibang hayop ang naabutan naming nire-rehabilitate. Ang mga lawin na ginagamot sa lugar, matatagalan pa ang rehabilitasyon. Gaya ng immature Brahminicite at crested goshawk. So this one, medyo matagal na sa amin kasi yung problema nito, may Matagal bali sa na. pakpak. Oo, parang nasa 2 months na ata. But you don't know what's wrong with the Yeah, we tried na i-release siya before kasi parang yung unang problema mahinang kumain, tapos weak. Tapos nung try namin i-release, ayaw lumipad. So nakita namin may problema siya sa kanyang pakpak ata. From here, nakita natin yung left wing niya, okay naman, okay yung position. But the right wing is dropped. So most likely there's fracture there. Ang immature Brahminicite medyo mahina ng una kong makita. Sobrang weak siya kahapon pagdala sa amin. Sa river, nahuli sa river. Ayon sa mga nakakita sa lawin, hinabol daw ito ng uwak. Sa himpapawid, makikita ang isang lawid na may dalang maliit na sanga. Naghahanap siya ng lugar kung saan siya pwede magpugad para sa binubuo niyang pamilya. Ilang saglit pa, may nahanap siyang spot. Ayos na sana. Ang problema, may nakabantay na kaaway. Mga predator na unggoy. Para hindi makain, agad rin silang lumayo. Pero hindi lahat kasing swerte nila. Sa isang rescue center sa Sarangani, 2 ibon ang kailangan naming gamutin. Ang isa dito, bali ang pakpak. X-ray din natin to kasi may sugat siya eh. Sa pamamagitan ng X-ray, mas makikita natin ang damage sa kanilang katawan. Ayan, meron siyang fracture, ayan. Nagkakaroon na ng callus formation, ibig sabihin, nag-heal na siya kasi maliit lang naman yung bone na yan eh. In time, this will heal. But it's not gonna be the same again, yung kanyang paglipad, no? We'll just give some antibiotics also, oral meds, tsaka yung pain meds. Mapayat. Mapayat siya, oh. Nabali yung buto, kaya siya bumagsak. Kaya hinang-hina, no? And medyo payat din kasi siya, no? Bigyan natin ng antibiotics sa later. Habang nilalagyan ko ng bandage ang ibon, biglang Ayan, no? Oh, shit. So, ang ginagawa natin dito sa bandage, we are immobilizing the bone. A bone that is fractured and immobilized will heal, no? That's what we want. That's why you put plates, we put cast, so that it's immobilized. So we encourage healing. You will replace this bandage after mga 5 days, no? The same way we are applying them now. Ganyan. So we'll buy this. ang ibong crested goshawk may arthritis kaya hirap makalipad. Gouty arthritis. Ayan, no? Most likely baka the diet that we're giving. Compare mo dun sa right, ito yung left niya, no? This is that joint. And this is this joint. You see the difference? So kaya di siya makamove. May sugat din na nakita sa pakpak ng ibon.
Tinurn over lang sa inyo, hindi siya kumain. Over lang po. Hindi niyo nakita itong sugat na ito? Parang the last time natin na-over siya, may tawag niya, may tama ng parang Jolene gun or what. Hanggang sa nag-heal po, completely heal. So baka ito yung tama na yon? Oo. Most likely. Medyo nabubulok na nga eh. Needs treatment. Hingi tayo ng antibiotics dito, tsaka ng pain meds. Ilang araw mula nang gamutin ang mga ibon, pumanaw din ang crested goshawk. Pero ang magandang balita, muling nakabalik sa wild ang immature Brahmini kite o lawin. Importante ang mga ibon sa wild. Sila kasi ang kumakain ng iba pang species ng hayop para masiguro ang balanse sa kalikasan. Bilang veterinaryo, hindi tayo mapapagod na iligtas sila. Pero sana ay dumating ang araw na wala ng ibon na kailangan i-rescue. Dahil dapat, malaya lang silang nabubuhay sa wild.